Very unusual po o kakaiba na mag-equatorward o maging pababa ang pagkilos ng bagyo. Pero dahil sa mga weather system na nakaka-apekto dito, posible pong mangyari yan. Ngayon talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bahagya pa nga lumakas ang bagyong Guring at ito po ay nasa tropical storm category na. Ito po ay nabigyan ng international name na Saola. Ayon sa pinakauling ulat ng Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umabot sa 75 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsog umabot sa halos 90 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa dagat pa rin, nandito sa may silangang bahagi ng Batanes, around 265 kilometers. So again, ito po yung ating satellite image. Medyo compact nga yung ating bagyo, pero yung kanyang panglabas na kaulapan o convergence ng hangin na hinihila ng bagyong Guring ay nagdadala po ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Northern Luzon, specifically dito sa may area ng Cagayan. Bahagya namang nakaka-apekto ang habagat dito sa western section ng Luzon, kasama na po dyan ang Mimaropa. Posible po yung magdala ng scattered o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, may kasama rin po yung thunderstorms. Meron din tayong scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa hilagang bahagi ng Mindanao. Narito muli ang official forecast track ng Pag-asa. Unahin natin ang pagkilos nito. Pinapakita nga dito ang posibleng pag-loop ng bagyong Guring o posible nga itong bumaba at muling umakyat, bumalik dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So mula bukas hanggang Sabado, yan po ay unti-unting kikilos patimog o pababa. Babaybayin po nito ang eastern section ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Sa darating na linggo, maaari naman niyang kumilos pa south, eastward o patimog silangaw, unti-unting lumalayo mula dito sa hilagang bahagi ng Luzon. At after po niyan, maaari po itong kumilos pataas at mag-loop o bumalik muli dito sa hilagang bahagi ng extreme northern Luzon mula Lunes hanggang Tuesday. So again, bagamat compact o medyo maliit yung sirkulasyon ng bagyong Guring, posible po yang dumaplis dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na pag kumilos pa po yan ng bahagya pa westward o pa kaliwa, palapit nga sa ating bansa. At kung mapapansin nyo, nag-overlap nga yung ating cone of probability o circle of uncertainty sa kanyang sarili. So posible namang mas malapit o mas maging tight itong U-turn na ito or posible rin pong mas maging malawak. Pero bottom line, magtatagal po itong bagyong Guring dito sa eastern section ng hilagang Luzon at extreme northern Luzon. Kasabay niya, nasaan din po natin ang unti-unting paglakas ng bagyong Guring dahil nga yan po ay nandito sa may East Philippine Sea. Posibleng bukas hanggang sa darating na Sabado, yan po ay tumungtong na sa severe tropical storm category. Mula Sabado naman hanggang Linggo, maaari po yung umakyat sa hanggang typhoon category ng Pag-asa. Pero dahil nga mas mainit ang karagatan dito sa may East Philippine Sea, hindi po natin inaalis ang possibility na magkaroon ito ng rapid intensification o biglaang paglakas. So magiging erratic pa ang pagkilos at lakas ng bagyong Guring sa mga susunod pang mga araw. At yan po ay patuloy nating babantayan. Ngayon talakayin natin ang mga weather system na posibleng magpalup o magpaikot dito sa bagyong Guring. So ito pong nasa aking likuran ay hangin sa mataas na bahagi ng ating atmosphere o yun po yung tinatawag nating steering flow. Ito po ang posibleng magdikta sa ikikilos ng bagyong Guring. So very unusual nga na magkaroon tayo ng pagkilos ng bagyo na pababa o pa southward. Pero dahil nga sa mga nakaka-apektong weather system dito, nangyayari din po yan. Kagaya nga nitong bagyong Guring. So ngayon, meron nga tayong high pressure area. Alam natin na ayaw ng bagyo sa mga high pressure area. Meron tayong high pressure area dito sa may eastern section ng Japan at yan po ay aatras. Pero mapapalitan naman po yan ng ating high pressure area dito sa may area ng China. So yan po ang posibleng humarang dito sa bagyong Guring paitaas. At again, kagaya ng nabanggit natin kanina, may kinalaman po yung mga low pressure system na nandito sa eastern section ng ating bansa. So narito naman yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility or yung medyo malayo sa ating boundary line. Yan po ay nasa around 2,700 kilometers ang layo mula sa ating landmass. So napakalayo po niyan. Sa ngayon, wala po tayong inaasahang direktang epekto nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ito pong bagyo na ito na nasa labas nga ng PAR at yung cloud cluster na nakikita natin sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, yan po ay isang low pressure area. Narito naman po yan. Kung titingnan nyo yung ating sirkulasyon, meron tayong tinatawag na monsoon gyre
o malawak na sirkulasyon na lagpas 2,000 kilometers. So narito po yan. Kasama po dyan ang bagyong Guring. So ang bagyo po, relatively ayaw po niyan sa mga high pressure area. So ito pong high pressure area na to ay papatong sa bagyong Guring. Pero pupunta po ang mga bagyo sa path of low resistance o dun sa mga low pressure system. So naturally, pag meron pong high pressure area sa taas ng bagyong Guring at meron naman tayong low pressure area dito sa baba, mas papaboran po nito ang pagbaba o pagkilos nga pa equatorward o pa southward. So again, kapag nakadaan na itong high pressure area na ito or kapag humina na ito at umakyat naman itong ating tinatawag na monsoon gyre, itong bagyo sa labas ng ating PAR, posible po yung umakyat dito sa eastern section ng Japan. Ito ring ating low pressure area sa ibaba, maaari din po yung umakyat. Doon na po mag-u-turn o posibleng umakyat muli itong bagyong Guring. So again, narito po ang bagyong Guring, narito naman ang low pressure area sa labas ng ating PAR sa may eastern section ng Visayas at Mindanao, at ito naman po ang bagyo na malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ito pong tatlong ito ay nakaparte or parte ng ating tinatawag na monsoon gyre. Ito pong dalawang ito ay posibleng makaapekto sa pagkilos ng bagyong Guring sa mga susunod na araw. Dahil nga napakaraming weather system ang posibleng magpakilos o magpaikot sa bagyong Guring, magiging erratic po ang nature ng bagyong Guring sa kanyang lakas at pagkilos. Kaya yan po ay patuloy nating babantayan sa mga susunod pang mga araw. Pero again, maganda at mag-ingat po tayo sa magiging posibleng epekto ng bagyong Guring, especially dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Maliban dyan, paghandaan din natin ang paghila o pagpapalakas ng bagyong Guring sa ating habagat or southwest monsoon na posibleng mang makaapekto dito sa western section ng ating bansa. Bukas ang tabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyong Guring at sa mga low pressure system sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.